Nagsimula ang lahat sa paraang hindi ko kailanman inakala. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin to o kung paano ko ipapaliwanag ang nangyari. Pero siguro, ang pagsulat nito ang magiging paraan ko para masimula ng pag-amin. Kahit sa sarili ko lang. Ako si Mika, 29 years old, at kasal kay Carlo. Ang taong minahal ko at pinili kong makasama habang buhay. Meron kaming anak, isang 5 taong gulang na babae na siyang dahilan ng mga ngiti ko araw-araw. Pero sa kabila ng perpektong larawan ng buhay na akala ng iba ay meron ako, ay may tinatago akong lihim na nagpapabigat sa puso ko. Ang kwento ay nagsimula noong pumisan sa amin ang kapatid ni Carlo na si Junie. Galing si Junie sa probinsya at pansamantala siyang nakikitira sa amin dahil sa bagong trabaho na nakuha niya dito sa Maynila. Palagi ko siyang nakikita bilang bayaw lang, ang masayahin at paboritong kapatid ni Carlo na minsan ay parang mas bata pa kaysa sa aktwal niyang edad. Wala akong naramdaman na kakaiba nung unang mga linggo niya sa bahay namin. Si Junie ay magalang, mapagkakatiwalaan, at malapit sa anak namin. Naging madali para sa kanya na mag-adjust sa bahay namin. At sa tingin ko, ganun din para sa amin na magkaroon siya bilang bagong kasama. Pero habang lumipas ang mga araw, napapansin ko ang ilang bagay na hindi ko agad pinansin. Ang mga simpleng bagay, ang mga mata niyang tila masyadong matagal nang nakatitig sa akin, o ang mga biro niyang parang may ibang ibig sabihin. Sa simula, inisip ko na normal lamang ito. Pero sa paglipas ng panahon, naging mas mahirap ang magpanggap na walang kakaibang nangyayari. Magsisimula ang lahat sa maliliit na sandali. Isang gabi, abala ako sa paghuhugas ng pinggan habang si Carlo ay nasa trabaho. Lumapit si Junie para tumulong. Sa simula ay normal lang ang usapan namin. Pero habang tumatagal, napansin ko ang paraan ng pagtitig niya na parang may laman. Nagbiro siya. Ate, hindi ko alam na ang ganda mo pala kapag nagko-concentrate ka. Ngumiti ako, pero sa loob ko, may kaba. Alam kong mali ang pakiramdam na yun, pero hindi ko may paliwanag kung bakit na parang may umuusbong nakakaiba sa pagitan namin. Dumaan ang mga linggo at dumadala sa mga sandaling yun. Minsan ay magtatama ang aming mga mata sa hapagkainan. Minsan naman, mahahawakan niya ang kamay ko nang hindi sinasadya habang nagpapasa ng kutsara. Hanggang isang gabi, nangyari ang hindi dapat. Nung gabing yon, natutulog na ang anak namin. Si Carlo, gaya ng dati, ay overtime sa trabaho. Naiwan kaming dalawa ni Junie sa sala. Nag-uusap habang nanonood ng TV. Hanggang sa napunta ang usapan sa mga bagay na personal. Mga pangarap, takot, at kung ano-ano pang hindi namin madalas pag-usapan. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero sa gitna ng usapan, bigla na lamang siyang lumapit. Mika, alam kong mali, pero hindi ko na kayang itago. Saan niya habang nakatitig sa akin? Napalunok ako. Gusto kong tumayo, umalis, at tapusin ang gabing yun. Pero ang katawan ko ay nanatili kung saan ito nakaupo. Anong ibig mong sabihin, Junie? Tanong ko sa kanya. Kahit alam ko na ang sagot. Hindi siya sumagot. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ko.
Mainit ang kanyang palad. Natigilan ako. Napaisip ako. Paulit-ulit kong sinasabing mali ito. Pero bakit ang hirap tumayo at lumayo? Hindi ko maipaliwanag kung anong nangyayari sa akin. Marahil ito ay dahil sa mga pagkakataon na pakiramdam ko ay nawawala na ang lambing sa relasyon namin ni Carlo. Busy siya sa trabaho at minsan hindi ko na siya maramdaman bilang asawa ko. Pero hindi yun sapat na dahilan para gawin ko mga sumunod na nangyari. Sa gabing yun, hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Nahulog ako sa tukso. Ang unang halik ay nagdulot ng mas malalim na komplikasyon kesa sa inakala ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko na maging mainit agad ang mga tagpo. Iba ang pakiramdam ko sa mga oras na yun. Parang hinele ako ni Junie sa kawalan. Hindi ito natapos sa gabing yun. Mas lalo pa kami nagkaroon ng pagkakataon dahil sa patuloy na pagtira ni Junie sa bahay. Madalas kapag wala si Carlo, doon nangyayari ang mga bagay na hindi dapat. Ang mga simpleng titig ay nauuwi sa yakap. At ang yakap ay nauuwi sa mga kasalanan na ikinatatakot kong malaman ng kahit sino. Sa bawat sandali, alam kong malito. Alam kong niloloko ko si Carlo, ang asawa kong minahal ko mula nung una. Pero bakit parang hindi ko kayang huminto? Bakit parang sa piling ni Junie ay naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hinahanap? Ang relasyon namin ni Junie ay naging sikreto na unti-unting sumisira sa akin. Sa umaga, nagiging mabuting ina at asawa ko. Ngunit sa gabi, nagiging ibang tao ako. Pakiramdam ko'y parang dalawa ang katauhan ko. Ang Mika na mahal ng lahat at ang Mika na nagtatago ng malaking lihim. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang hindi ko maipakita kay Carlo kung gaano ko siya pinahahalagahan. Sa tuwing tinitignan niya ako, parang nararamdaman kong alam niya na may mali, pero wala siyang sinasabi. Hanggang sa isang araw, nagpa siya si Junie na umalis sa bahay namin. Hindi niya sinabi kung bakit, pero naramdaman kong ito ang pinakamabuting desisyon. Nang magpaalam siya, may halong lungkot at ginhawa sa puso ko. Siguro, ito na ang pagkakataon kong ayusin ang lahat. Ang sarili ko, ang relasyon namin ni Carlo, at ang buhay naming pamilya. Pero kahit nawala na si Junie, naiwan pa rin ang bigat ng lahat ng nangyari. Hanggang ngayon, dala-dala ko ang lihim na yon. Hindi ko alam kung kailan ko aaminin kay Carlo ang totoo. Siguro, hindi na kailanman. Ang pag-amin na to ay hindi para humingi ng tawad. Hindi ko inaasahan na mauunawaan ako ng kahit na sino. Pero ito ang paraan ko para ilabas ang bigat na matagal ko nang tinatago. Ang kasalanang ito ay naging bahagi ng kwento ko. At kahit anong gawin ko, hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Umaasa ako na balang araw, matututo akong patawarin ang sarili ko. Pero sa ngayon, tinatanggap ko na ang bawat desisyon ay may kabayaran. At ito ang kabayaran ko sa kasalanang ito.